at alamin natin mula sa kanya ang sitwasyon na malapit sa Escoda Shoal. Ian? Yes, Alan at Zen, kasalukuyan tayong lumalayo doon sa area ng Skoda o Sabina Shoal dahil nga kanina ay hindi bababa sa 6 na pagbangga yung inabot nitong sinasakyan namin na BRP Dato Sanday ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Alam mo, kanina ay mga halos kalahating oras yung talagang napaka-intense yung pagwa-water cannon nila sa amin dito sa BRP Dato Sanday. 7 nautical miles na lamang sana ang layo natin doon sa Skoda Shoal o sa Sabina Shoal. Pero gayon pa man, talagang pinaikutan tayo nung malapitan nung 5 Coast Guard vessel ng China, yung 2 nilang militia vessel. Alan, talagang, alam mo, itong mga gumawa nito sa amin, sila din naman yung bumutas sa barko ng Philippine Coast Guard, yung Pagakay. Pakilarawan ngayon, Ian, pakilarawan lang kung kumusta yung sitwasyon sa inyo, may mga nasaktan ba, kumusta yung integridad ng barko at kung may mga nasira na pinsala ba yung barko, Ian? Well, Alan, sa ngayon ay lumalayo na nga kami doon sa Skoda Shoal. Sa ngayon, ang magandang balita na mailalahad ko ngayon sa ating mga kapuso ay lahat po ng sakay dito na miyembro ng PIPAR at yung mga taga-gobyerno na sakay natin dito ay wala pong nasaktan doon sa nangyaring pambobombang ito. Pero syempre, Alan, kanina binugbog talaga kami, 30 minutes yung intense. Actually, less than an hour na nagbukas sila ng water cannon. At alam mo, Alan, Zen, 5 yung Coast Guard nila na nandito sa paligid namin. Yung 21551, yan yung bumangga at bumutas doon sa Bagakay, at yung 3104, siya naman yung bumutas doon sa Cape Engaño. Kasama rin sila nung 3 pang mga Coast Guard vessel na nagtulong-tulong, pinalibutan kami, binangga kami nga ng 5 beses ng China Coast Guard vessel, at 1 beses naman dinilira naman kami ng militia vessel nila. So talagang gano'n Pero ngayon, ang main na nangyari lang, nakita natin, nag-ikot tayo dito sa barko, may mga dents yung starboard at yung port side sa bandang likod, sa bandang gilid. Mabuti na lamang at kahit na nakita natin yung 21555, yung 35 na yon, dinirect hit talaga tayo, hinusuan talaga niya tayo sa bandang gitna nitong natin. Buti na lang, kailangan namin nabutas, mabuti na lang at matibay itong BRP Dato Sanday. Walang ganong nangyari. So imaginein mo kung ilang beses kaming nabangga, mabuti at ganun na lang nangyari. Pero syempre may mga dents, may mga nakupi, may mga gas-gas dun sa mga tagiliran, sa harapan, sa paligid nitong barko. Yun nga, syempre yung navigation equipment namin, yun ngayon ang isa sa talagang nawala, yung communication namin. Kanina nga nag-live tayo diyan sa Facebook ng aking account, saka sa GMA News, sa GMA Integrated News, nawala talaga dahil syempre pinuntirya nila itong nung kami nakapasok na dito sa loob ng bridge, o kung nasaan yung kapitan ng barko at yung mga tripulante nila, binugbog naman nila yung communication equipment, Alan. Talagang binomba ng tubig. Alam nila kailangan talaga, akala mo bumabagyo talaga ng signal number 4 ng mga sandaling yon, dahil nga parang ang ginagawa nila, titira yung isa, katapos tumira ng isa, yung isa naman barko nila. So 5 barko yun nagsalit-salitan sa amin na intense talaga. Iyan, ang pagkakalam ko, puknat yun. Iyan ang pagkakalam ko, nung mga nakalipas na araw, nasa may Pag-asa kayo, tama ba? Nasa Pag-asa Island kayo, at pagkatapos, ano ang dahilan bakit papunta kayo ng Escoda Shoal? Para sa kaalaman na lang din ng mga nakikinig at nakakapanood ngayon sa report mo, Ian. Oo. Alan, kasi ang daming mission itong Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Alam naman natin, wala sa lahat, dahil archipelago tayo, ang dami nilang kailangang bantayan ng mga mangingisda dito sa West Philippine Sea. Nung nagpunta kami sa Pag-asa, syempre may mga kinausap sila mga mangingisda doon sa Pag-asa. Nagpunta din kami sa iba pang area dito, yung mga teritoryo natin na pasok sa 200 nautical miles na exclusive economic zone natin, Alan. Lahat yan, yung meron din kaming mga namimit na mga mangingisda na hinaharas ng mga China Coast Guard na binibigyan nila ng ayuda. Hindi lang itong BRP Dato Sanday, kundi nung iba pang mga barko nila, na 3 kasi kaming unang naglayag noon, na nagkahiwa-hiwalay na ngayon, dahil may iba-iba ng misyon. So yun talaga ang aming misyon, dahil dun sa Skoda, may mga mangingisda doon na tinataboy nila, na hindi makapagpangisda, na syempre, yung kanilang crudo na pangunahing pangangailangan nila ay naubos na, dahil nga syempre kakahabol sa kanila
kakataboy sa kanila, yun ang pinoproblema nila. Kaya nandito ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para bigyan sana sila ng ayuda. At syempre, ang alam din natin, nandoon din ang BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard, kung saan ngayon din sana ang pupuntahan ng dalawang barkong binangga nung nakaraang Lunes. Pero more than anything, talagang yung mga mangingisda talaga yung top priority nila. No? So, pero gayon pa man, nakakalungkot talaga, Alan, kami ay hindi naman gray ship. Ito ay kulay white ship. Ito, civilian ship yan. Dahil civilian ship ito hindi nga Coast Guard. Ito ay Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nag-aaral kung paano ba mapapabuti yung sitwasyon ng ating mga mangingisda dahil sila talaga yung mga naiipit dito sa girian ng mga superpowers dito sa West Philippine Sea or sa South China Sea. At syempre, dito na rin sa nangyayari sa pakikipag-girian ng China Coast Guard sa Philippine Coast Guard natin. At syempre, nakabantay din dyan yung kanilang Chinese Navy. Alam mo, Alan, habang kami nga ay umaalis na doon sa Skoda Shoal, nakabuntot pa rin ba sila? Nag-irritate. Bumubuntot pa, may dalawa pang nasa tagiliran namin, nasa starboard, nasa port side, may tig-isa. At syempre, sa kalayuan, meron din silang Chinese Navy na talagang nakamata sa amin na tila ba gusto nilang sabihin, sige, bumalik kayo at may kalalagyan kayo. So kami naman, dahil nga syempre nagka-problema na yung aming navigational equipments, syempre mahirap na para sa amin na, alam mo yun, Alan. Makipagsapalaran pa, di ba? Oo, ang safety kasi ang pinakamahalaga. Syempre kung sakali na itong barko na to, mapabaha nila yung loob, o hindi lang yun ang inabot namin. Kung hindi kami nakaalpas doon, baka kung hindi magaling yung diskarte ng aming kapitan at ng mga tripulante nitong PRP Dado Sanday, alam mo naman, Alan, lagi ka rin sumasakay sa barko. Matindi ito lang iyan, no? May impormasyon lang na pinapalabas itong China na may nalaglag daw ba na Pinoy sa pangyayari na yan, gaya ng binabanggit ng China? Well, Alan, wala kaming nababalitaan na nalaglag na tripulante o kasamahan namin sa BFAR o kasamahan namin sa Ang tawag nila dyan, overboard, di ba? Yung na-overboard. Oo, yung sinasabing man overboard. Wala kaming ganong senaryo dito. Dahil yun nga ang una namin, Alan, na ginawa. Nung medyo nakalayo-layo na kami, kahit basa pa kaming lahat, kahit basa yung mga ibang kagamitan, ang una naming inalam, sino yung mga kabady namin, kumusta silang lahat, kumusta kung may nasugatan ba o ano. Awa naman ni Lord, Alan, talagang kompleto kami dito. Lahat ng mga tao dito ay kompleto, walang nasaktan. Yun nga lang talaga, may mga kagamitan na nasakripisyo dahil syempre yung yung pagdaloy ng tubig mula dun sa dito nga sa nangyaring pag-water cannon sa amin. Yun ang talagang pinakamatinding epekto nito. Yung navigation namin, syempre ngayon hindi kami makaratrat ng todo dahil syempre wala kaming maaasahan na navigation facility. So mahalaga ngayon bago gumabi nandun na kami sa isang safe na lugar para kami alam mo na kapag wala ka kasing navigation facility, mahirap talaga. Sige, Ian, salamat at mag-ingat kayo, no? Maraming salamat sa paghatid mo ng balita, lalo pat yan ang kailangan ng ating mga kababayan. Ingat kayo. Mula sa West Philippine Sea, ako si Ian Cruz ng GMA Integrated News sa Bullet para sa Super Radio DCWB, dapat totoo.